Nasa langit na nga ba ang isang kriminal na pinakuan din sa krus kasama ni Kristo? Base sa Lucas 23:43. Marami ang naniniwala na isinama na raw ni Kristo sa langit ang isang kriminal na pinakuan din sa krus. Marami din ang mga ngaral na itinuturo na sa mismong araw na yun ay isinama na ni Kristo sa langit ang isang makasalanan. Halos lahat ng mga salin ngayon ay kung uunawain ay talagang mapapaniwala ka na umakyat na sa langit ang isang kriminal kasama si Kristo sa araw din na iyon dahil lamang sa maling pagkalagay ng isang punctuation mark na kama o kuwit. Ano ba talaga ang tunay na konteksto na sinasabi ni Kristo sa isang kriminal? Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Pero bagong lahat ay nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, Unbox the Truth. Pag-isiportahan na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Sa araw na ito mga ka-unbox, ay pag-uusapan natin ang isang mga kontrobersyal na pagkasalin ng isang talata sa Biblia na nakasulat sa Lucas 23:43. Malamang ay madalas ninyong marinig ang sinasabi na talata dahil napaka-popular ang mga katagang ito. Bagamat iisa ang pagkasulat ng pangungusap, subalit dahil sa pagkalagay ng punctuation mark na kama o kuwit, ay nag-iba ang kwento ng nabanggit na talata. Halos lahat ng mga grupong panreliyon ngayon ay paniwalang-paniwala sila na sa oras na yun ay isinama ni Kristo ang kriminal sa langit sa araw na iyon mismo. Kaya sa araw na ito ay i-unbox po natin ang maling paniniwalang ito. Base po sa orihinal na manuskrito ng Greek ng Bagong Tipan ay wala pong mga punctuation mark. Ang mga punctuation mark ng pangungusap ay hindi pa naiimbento hanggang sa ilang siglo pagkatapos ng panahon ni Kristo. Ang mga pinakalumang kopya ng Greek New Testament at Hebrew Old Testament ay isinulat na walang punctuation. Bagamat walang mali sa sinabi ni Jesus sa isang kriminal, subalit nagkaroon ng problema at salungatan sa ibang talata ng Biblia dahil sa paglalagay ng maling lugar ng punctuation mark na kama o kuwit sa pangungusap ni Jesus. Wala pong mali sa sinabi ni Jesus at iyon ay may katotohanan. Ito ay nagiging mali lamang kapag ang taong nagsalin ng Biblia ay hindi nailagay sa tamang lugar ang paggamit ng punctuation mark, ay nag-iiba ang sitwasyon. Wala pong mali kung gagamit tayo ng mga punctuation mark sa isang pangungusap upang lubos nating maunawang mabuti. Subalit minsan nagiging masama ang paggamit ng mga punctuation, lalo na kung hindi tama ang pagkalagay nito. Tulad po ang nakasulat sa aklat ng Lucas 23:43. Ano po ba ang nakasulat sa Lucas 23:43 at ano po ba ang tamang konteksto nito? Mas maigi mga ka-unbox ay basahin natin ang dalawang bersyon ng pagkasulat na nabanggit na talata at dahil sa paglalagay ng maling lugar ng punctuation mark na kama o kuwit ay mag-iiba ang kwento o senaryo sa mga sinabi ni Jesus. Lucas 23:43 Version A, punctuations, comma, right before the word today. Ganito po ang nakasulat. Jesus answered him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Sa Tagalog naman po, ganito ang nakasulat. Sumagot si Jesus sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso."
Dito po mapapansin natin na sinabi ni Kristo na sa araw na iyon mismo ay makakasama niya sa paraiso ang kriminal. Tandaan po nating maigi na nasabing pagkasalin na ito ay malinaw na makakasama ni Kristo sa araw na iyon sa paraiso ang kriminal. Huwag po niyong kakalimutan ang salitang makakasama niya sa paraiso sa araw na iyon. Dahil po napakahalaga ito upang ikumpara natin sa ibang talata at kung ano ba talaga ang nangyari. Basahin naman po natin ang isang salin. Lucas 23:43 version B. Punctuation mark, comma, place after the word today. Ganito po ang nakasulat. Jesus answered him, "Truly I tell you today, you will be with me in paradise." Kapag kaliwat daw po sa Tagalog, ganito po ang mababasa. Sumagot si Jesus sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita sa paraiso." Dito naman po sa pangalawa, mapapansin natin na sinabi ni Kristo sa araw na iyon, o sa ibang salita, ipinangako niya sa araw na iyon na makakasama niya sa paraiso ang kriminal. Ibig sabihin, hindi mismo sa araw na iyon. Sa makatuwid, isang bersyon na nakasama na ni Kristo ang kriminal sa araw mismo na iyon sa paraiso. At yung isa naman ay makakasama pa lang sa paraiso. Ang tanong, alin sa dalawa ang tamang pagkasalin? Ang tamang salin po ba ay ang salin A na nakasama na ni Kristo sa paraiso ang kriminal sa araw na iyon? O ang salin B na makakasama pa lang ni Kristo ang kriminal sa paraiso sa araw ng paghukom? Ang tamang salin po ay ang salin B na makakasama pa lang ni Kristo ang kriminal sa araw ng paghukom. Ibig sabihin po, ang puwit o yung kama ay nakalagay dapat pagkatapos po ng salitang today o yung salitang ngayon. Paano po natin mapapatunayan na mali ang salin A o yung truly I tell you, today you will be with me in paradise, na ang punctuation ay nailagay bago ang salitang today o ngayon, na ibig sabihin ay nakasama na ni Kristo sa paraiso ang kriminal. Hindi po tayong sasagot, Biblia po ang pasasagutin natin. Basahin po natin ang nakasulat sa Lucas 23:46 ng New International Version. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he said this, his breath is last. Sa Tagalog, ganito po ang nakasulat. Si Jesus ay sumugaw ng malakas na tinig, "Ama, sa iyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu." Pagkasabi niya ito ay nalagutan siya ng hininga. Sa makatuwid, sa tagpong ito ay namatay na si Kristo, at sa araw ng pagkamatay ng Panginoong Yesus na iyon ay inilibing na din siya. Basahin po natin ang nakasulat sa Marcos 15:46 ng New International Version. So Joseph bought some linen cloth, took down the body, wrapped it in the linen, and placed it in the tomb, cut out of rock. Then he rolled a stone against the entrance of the tomb. Sa Tagalog, at binili niya ang isang kayong lino, at pagkababa sa kanya sa krus ay binalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato, at iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. Ang mahalagang tanong, sa araw din bang iyon ay nabuhay na ba si Jesus? Siyempre po hindi pa, sapagkat maliwanag na nakasulat sa Biblia na sa ikatlong araw pa siya mabubuhay. Kung hindi pa pala siya nabubuhay,
Sa araw na iyon at nasa libingan pa si Kristo, saan napunta ang kriminal at bakit hindi kasama ni Kristo kung tama ang pagkasalin na nabanggit na talata at paniniwala ng mga karamihan na sinama ni Jesus sa araw na iyon sa paraiso. Ibig lang pong sabihin, mga kaanbak, talagang mali ang salin o pagkalagay ng punctuation mark na kama o kuwit bago ang salitang today o ngayon. Isa pang mahalagang tanong, nung araw din bang yun ay umakyat na ba sa langit si Jesus? Kasi sabi sa talata na, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Ibig lang sabihin, dapat isinama na ni Kristo ang kriminal sa paraiso kung susundin natin ang maling paniniwala. Subalit, malinaw na inilibing si Kristo sa araw na iyon at hindi pa siya nabubuhay maguli. Paano po natin paniniwalaan na isinama na ni Kristo ang makasalanan sa paraiso, gayong sa ikatlong araw pa lamang siya mabubuhay? Ibig sabihin po, pinatutunayan lamang na talagang mali ang paniniwala na nakasama na ni Kristo ang kriminal sa paraiso. Baka naman noong nabuhay na si Kristo sa ikatlong araw, ay umakyat na sa langit si Kristo at kasama na niya ang kriminal. Mabuti po, basahin po natin ang aklat ng 1:20-17 ng New International Version. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Sa Tagalog po, sinabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Sa halip ay pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Dito po mapapansin natin na hindi pa rin umaakyat sa langit si Kristo. At sa tagpong ito ay nabuhay na po si Jesus. Mapapansin din natin ang salitang ginamit ni Kristo na aakyat ako sa Ama at hindi sinabi na aakyat kami sa aking Ama o hindi sinabi na aakyat ako sa Ama na kasama ko ang kriminal. Wala pong ganong nakasulat. Kaya po mali ang paniniwalang nasa langit na ang kriminal. Isa pang mahalagang tanong, noong bang nagpakita si Kristo kay Maria Magdalena at sa mga apostol, ay kasama ba niya ang kriminal? Base kasi sa maling salin na pinagbabatayan ng mga bulang mga ngaral at ng mga karamihan na sinabi ni Kristo na sa araw na iyon ay kakasamahin ng kriminal sa langit. Kung gayon, bakit 3 araw na ay hindi pa umaakyat sa langit si Kristo? At nasaan yung kriminal at saan niya ito iniwan? Dito pa lamang ay sumasalungat na sa ibang mga talata kung pagbabasihan natin ang maling salin na pagkalagay ng punctuation bago ang salitang today o ngayon. Kailan ba umakyat sa langit si Kristo? Ilang araw ba nanatili sa lupa si Jesus mula nang siya ay buhay ng Diyos hanggang sa umakyat sa langit? Basahin po natin ang Gawa 1:3 ng New International Version. After his suffering, he presented himself to them and gave me any convincing proof that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Sa Tagalog, pagkatapos ng kanyang pagdurusa, ipinakita niya ang kanyang sarili sa kanila at nagbigay ng maraming nakakakumbinsi na patunay na siya ay buhay.
Siya ay nagpakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita tungkol sa kaharian ng Diyos. Dito mapapansin natin na 40 araw pa nanatili sa lupa ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang mga apostol bago umakyat sa langit. Kung pag-aaralan pang mabuti ang kasalutan, ay walang binanggit ang Biblia na kasama ni Jesus ang kriminal noong nagpakita sa mga apostol. Ibig sabihin, isa lamang patunay na mali ang salin na isinama na ni Kristo ang kriminal sa paraiso, kundi iyon ay isang pangako sa darating. Baka naman noong umakyat sa langit si Kristo ay kasama na niya ang kriminal. Basahin po natin ang aklat ng Marcos 16:19 ng New International Version. After the Lord Jesus had spoken to them, He was taken up into heaven, and He sat at the right hand of God. Sa Tagalog po, pagkatapos magsalita sa kanila ng Panginoong Yesus, dinala siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Kung mapapansin natin na mag-isa lamang umakyat sa langit si Kristo, kung isasama niya ang kriminal sa araw na yon, bakit mag-isa lang si Kristo na umakyat sa langit? Saan iniwan ng kriminal? Kaya po karamihan ng salin ng mga Biblia ngayon ukol sa Lucas 23:43 ay mali po ang pagkasalin o pagkalagay ng kuwit o kama sapagkat maraming sinasalungat na ibang mga talata sa Biblia lalo na sa tunay na pangyayari. Kaya po yung mga mangangaral na nagtataglay ng ganitong aral ay hindi nila naunawaan ang totoong konteksto sapagkat hindi nila iwinawangis ang mga kasulatan sa ibang mga kasulatan para malaman kung magkakatugma o magkakaayon. Ganito po ang mababasa natin sa 1 Corinto 2:13 ng New King James Version. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Sa Tagalog, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Sa makatuwid, dapat ang karunungan ng Diyos ang gamitin at hindi ang karunungan ng tao para hindi magkaroon ng salungatan. Kaya sa makatuwid, ang tamang salin po ay ang Lucas 23:43 na ang punctuation mark ay nakalagay pagkatapos ng salitang today o ngayon. Mabuti po, basahin po natin ang nakasulat. Jesus answered him, "Truly I tell you today, you will be with me in paradise." Sa Tagalog po, sumagot si Jesus sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita sa paraiso." Bakit natitiyak natin na ang tamang salin ay ang punctuation ay after ng salitang today o ngayon? Sapagkat ang tunay na konteksto sa sinabi ni Kristo ay ganito, "Sinasabi ko sa iyo sa araw na ito, isasama kita sa paraiso." Ibig sabihin, ito ay pangako sa hinaharap pag dumating na siya sa kaharian o sa bagong langit dahil hindi niya pwedeng isama kasi wala pa yung pagdadalhan sa kanya. Ano ba ang sinabi ni Jesus sa mga apostol ukol sa kaharian ng langit? Basahin po natin ang 1:14-2 ng New International Version. "My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take to be with me, that you also may be where I am." Sa Tagalog,
ang bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na pupunta ako roon upang ihanda ang isang lugar para sa iyo? At kung ako'y yumaon at makapaghanda ng isang dako para sa inyo, ako'y babalik at isasama ko kayo sa akin upang kayo rin ay maroroon kung saan ako naroroon. Sa makatuwid ay ihahanda pa lamang ni Kristo ang mga silid na pagdadalhan ng mga maliligtas. Kaya malabo na isinama na ni Kristo ang kriminal sa paraiso. Ano po ang katunayan na hinahanda pa lamang ang bagong langit? Ganito po ang mababasa natin sa Revelation 21:1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away and there was no longer any sea. Sa Tagalog po, pagkatapos ay nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at wala nang anumang dagat. Sa makatuwid, matatamasa lang ng mga lingkod ng Diyos ang kaligtasan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa araw na iyon ay bababa ang bagong langit at bagong lupa. Ano po pa ang isang matibay na hindi pa nabubuhay magmuli ang kriminal para isama ni Kristo sa paraiso? Basahin po natin ang nakasulat sa unang Thessalonians 4:16-17 ng New International Version. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Sa Tagalog, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, na may malakas na utos, na may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Pagkatapos nito, tayong mga nabubuhay pa at natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubingin ang Panginoon sa impapawid, at sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Sa makatuwid, yung pinangakuan ni Kristo na kriminal na isasama sa paraiso ay hindi pa siya nabuhay maguli. Bagkus nananatili pa rin siya nasa libingan, sapagkat malinaw ang sabi na nabanggit na talata na unang mabubuhay na maguli ay ang mga nangamatay kay Kristo. Kaya po natitiyak natin na mali ang pagkasalin na sabihin na isinama na ni Kristo ang kriminal sa paraiso sa araw na iyon, sapagkat maraming sinasalungat na talata, lalo na sa totoong pangyayari. Kaya sa makatuwid, ang tamang salin po ay ang Lucas 23:43, na ang punctuation mark ay ang pagkatapos ng salitang today, na ganito po ang nakasulat. Jesus answered him, Truly I tell you today, you will be with me in paradise. Sa Tagalog po, sumagot si Jesus sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita sa paraiso. Para lubos po niyong maunawaan ang ganitong konteksto, ganito po ang isang halimbawa. Sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, bibigyan kita ng maraming pasalubong at regalo pag-uwi ko. Ibig sabihin, ito ay isang pangako na kanyang tutuparin pag-uwi niya at hindi mismo sa oras na yun. Gayon po ang ibig sabihin ng totoong konteksto ng Lucas 23:43 na ito ay isang bagay na pinangako ni Jesus sa araw o oras na iyon na siya ay sasama sa paraiso pagdating ng araw ng paghukom. Sana po nakapagbigay linaw po sa inyo ang video nating kung ano po ang talagang nilalaman na tunay na konteksto ng Lucas 23:43. Hanggang dito na lang po tayo
At kung may mga comment po kayo, paki-comment na lang po sa ating comment section. Ang lahat na ito ay sa Diyos po ang kapurihan. Maraming salamat po muli. Please subscribe.